Hello mga mommies! Today, tuturuan ko kayo paano magluto ng crabs with gata. So first is, slice muna yung garlic. And then, slice the onions. Pagkatapos mong i-slice ang onion, yung ginger. So, as much as possible, ganyan lang yung pagkakaslice. Huwag masyadong pino kasi aanghang yung ating nilutong ulam. And then, yung tomatoes. So, it's your choice kung tatanggalin nyo pa yung kanyang mga buto or hindi na. So, sa part ko, may mga times na tinatanggal ko, meron din times na hindi na kailangan. And then, isang kutsa mo lang or i-saute mo yung mga in-slice natin kanina. So, i-check muna natin kung medyo mainit na yung mantika bago mo ilagay ang mga garlic or onions. So, first, ang ilalagay natin at isasaute yung garlic. Halu-haluin lang ng kaunti. Pagkatapos, isunod mo naman yung onions. Halo-halo hanggang sa bumango yung dalawang aromatics. And then, ang isusunod mo naman na ilalagay dyan is yung ginger. Pero bago yon, halu-haluin muna. So, yung ginger, halu-haluin. At isabay mo na rin yung kamatis. Siguraduhin na malutong mabuti yung kamatis at lumabas yung bango at sarap ng mga aromatics natin. Halo, halo. Saka mo ilagay yung crabs or crablets kasi hindi siya ganun kalaking crabs. Yung maliliit lang. Pero kahit ganyan siya kaliit, sobrang malasa na yung crabs niya. At may laman din. Especially if you can see, halos babae yung mga crabs natin. Malalaman mo na babae yung crabs if yung kanyang likod ay parang malaking triangle or mataba na triangle. So, nilagyan ko lang siya ng pepper, brown pepper kanina. Tapos, halu-haluin. And then, saka mo lalagyan ng tubig para completely maluto yung crablets. Sa part namin, medyo dinamihan ko ng crabs kasi yung mga kids, gustong-gusto din nilang magsabaw ng ganito. Nga pala, yung gulay na ilalagay natin is yung gulay ng pang-pinakpit. Yung amount ng pang-pinakpit na gulay is only worth 20 pesos. And yung crabs naman natin is worth 60, I think, 60 pesos na crablets. So, nilagay ko na yung gulay ng pang-pakbet. Tinanggal ko lang yung mga ampalaya para hindi pumait. Tapos, pag kumulo na at alam mo medyo luto na yung crablets, ilalagay mo na yung gata. Sa part namin, yung ready-made na gata na lang, pero nasa inyo na yun kung gusto nyo naman yung bagong piga. So, halu-haluin lang. At pagkatapos, antayin na kumulo. Lalagyan ng asin, depende sa iyong panlasa. Tapos, halu-haluin natin ulit. Sabay-sabay ko nang nilagay yung mga
gulay dyan kasi halos pare-pareho naman sila ng time ng pagkaluto. Hindi naman yung mga matitigas. Tapos, nilagyan ko na rin ng lemongrass para mas lalong maging mabango ang ating ulam. Halo-halo lang. Ayan, pakuluin. At medyo lutuin natin yung ating gata. Ngayon, pag nakita mo luto na yung gata at kumukulo na, pati na yung mga gulay, dyan mo na makikita luto na siya. So, tikim-tikim na lang kung ano yung kulang. Pero sa akin, okay na yun. Ito na yung finished product ng ating gulay.